Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina po mga kadabarkads, nagtay po dito sa The Clones. Parehas po kasing magaling itong naglaban na grand finalist. Merong nagsasabi na hindi daw magtatay dahil isa lamang daw talaga ang pipiliin, pero nagustuhan po sila ni Bossing Vic Soto and syempre ni Boss Joey De Leon at ng Dabarkads kasi napakahusay po nilang kumanta talaga, and yung mga tao nga po dito sa studio po ng Itbulaga, hati din po yung boto nila. May number 2, may number 1. Ganon din po sa live chat ng YouTube channel ng Itbulaga. Merong ngang nagsasabi na tayo na lang dapat. And ayun, pinagbigyan po sila ni Bossing Vic Soto and ng mga Dabarkads natin. Kasi nakitaan po nila ng potensyal itong dalawang finalists ng The Clones. Samantalang binahagi naman po nitong si Karen Aistrup ang video nila nitong si Amber. Napaka-sweet naman kasing tunay nitong si Amber dahil tinuturing niya na pong ate itong si Karen Aistrup, maging yung mga host ng Itbulaga na kung saan ay mas matatanda po sa kanya. Parang pamilya na talaga yung turingan po ng mga Dabarkads natin sa loob ng EV Studio. Next topic naman, pag-usapan natin itong breaking news. Kakapasok lamang po na balita, no? Binahagi po ng GMA Network itong naging aksyon nila or naging hakbang nila laban po dito sa Tape Incorporated. So, ang GMA Network po ay nagsampa po ng kaso laban sa mga executive ng Tape Inc. Sino-sino po ba yung mga nakasuhan po ng istapa? Alam niyo mga kadabarkads, nakakatawa no? Dating magkakampi, ngayon magkaaway na. Kung inyo ang natatandaan mga kadabarkads, meron pong naiwang utang ang Tape Incorporated dito po sa GMA Network dahil ilang buwan di umano ito na hindi po nagbabayad ng airtime sa GMA Network. And since talo nga po, no, sunod-sunod yung kamalasan nila, talo po ang mga halos-host sa tinakbuhan po nilang posisyon. Ngayon, sila naman po ang binalikan. Another karma po mga kadabarkads. Nagsampa naman ng kaso ang GMA Network. So, ito po yung statement na nilabas ng GMA. GMA Network statement on estapa complaint against officers of Tape Inc. So, GMA Network Inc. has filed a criminal complaint for estapa with abuse of confidence against officers of television and Production Exponent Inc. or TAPE for the misappropriation of funds totaling 37,941,352.56. Ganyan pa po kalaki yung utang ng TAPE, halos 38 million. The complaint filed before the Office of the City Prosecutor of Quezon City names the following TAPE executives as respondent: Romeo Halosos Jr., former President and CEO Romeo Halosos Sr., yung ama at yung anak, Chairman of the Board Seth Frederick Sibulet Halosos, Treasurer Malochua Pagar, former COO and current President and CEO Micaela Magtoto, former Senior Vice President for Finance, and Zinaida Buenavista, Finance Consultant. So yan po yung mga kinasuhan ng GMA Network, mga executive po ng Tape Incorporated. Biruin nyo po yun, mag-ama po ang nakasuhan. Grabe din. Diba? Iba po talagang kumilos yung nasa itaas. Sa iba dito, the complaints stem from respondents' failure to remit advertising revenues collected from clients which had been contractually assigned to GMA Network under 2023 assignment agreement. Despite multiple formal demands, the funds were not transferred to GMA because they were instead used for tape operational expenses. In violation of the trust arrangement,
outlined in the agreement, GMA Network is pursuing legal action to hold the responsible officers accountable and to recover the misappropriated amount. So, hindi po nababayaran ng Tape Inc. itong 38 million na natitira po na utang nila dito po sa GMA Network. Kaya umaksyon na po itong GMA Network para syempre magbayad, kumilos, madaliin po ng Tape Incorporated yung pagbabayad po nila. Kasi ang GMA nangangailangan din po yan mga Kadaver Kads ng pera, 'di ba? Kaya kung papatulugin po ito ng Tape Incorporated at ng mga halusos sa kamay nila, syempre, wala namang tubo yun mga Kadaver Kads eh. Kaya ang ginawa ng GMA, nagsampa sila ng kaso, pinadaan nila sa korte para apurahin na magbayad po itong mga halusos, itong mga executive po ng Tape Incorporated. So meron mga nagtatanong, kasama po ba dyan ang may-ari daw ng ang AFT studio, which is itong si yung mga Tobiera, no? So, hindi po. Ito lamang po ang nakalagay dyan. Itong mga personal na to, na executive po ng Tape Incorporated. Diba, inalis po nila itong si Mr. Tony Tobiera, diba? So, doon po mga Kadaver Kads sa problema, no? Sa pagtanggal kay Mr. Tony Tobiera and syempre kay Riza Medison and sa TVJ na kung saan gusto rin pong tanggalin ng Tape Inc. Kasi gusto doon ng mga bago. Ang gusto nila yung mga bata naman. Kaya ang nangyari, sila po ang natanggal. Pati yung programa nila, nawala na rin po sa ere. Plus, eto pa, nagkautang-utang pa po sila, hindi pa po nila nababayaran, tapos natalo pa po sila. Natalo silang lahat. Tapos eto pa, magkakaso ang GMA Network dahil nga po sa utang na hindi po nabayaran. So, sunod-sunod na kamalasan po ang nangyari sa mga halusos, 'di ba? So, sana nakontento sila sa TVJ at sa mga Dabar Kads na meron sila noon. Ngayon, ano nangyari sa kanila? Eto. Tapos, ang umalis na Dabar Kads at ang TVJ, continue pa rin po sa TV5. Nananatili pong matatag. Maraming mga advertisement, maraming mga sponsors. So, eto po yung tinatawag na karma. Karma is real mga Kadaver Kads. Yung dati nilang kakampi na GMA Network, sila na po ang sinuwag. Dahil nga naman, hindi po nagbabayad ng utang. Kahit sino naman po ang hindi magbayad ng utang ay makakasuhan, di ba? Lalo na hindi po biro yung amount or yung halaga na hindi nila binabayaran. So, anong say niyo dito mga Kadaver Kads? Please comment down below.